Um, Bakit ako nagduda nung una nakita na nahuli si Zaldico? ba't ka nagduda? Kasi kapagka nahuli ng administrasyon na 'to si Zaldico, implicated lahat ng yung presidente, yung kamag-anak niya. Kaya nga si Sara dikit ng dikit kay Zaldico, 'di ba? Dahil Oo. dun sa kanyang mga video. Yes, at saka siya yung chair ng Appropriations Committee. Sino ba yung higher than the Appro Committee chair? Siyempre the speaker, no? Romualdez. Pag tinanong siya, siyempre ang kay Zaldico ano ba yung agenda niya? Siyempre maghugas ng kamay at magturo ng sino yung mas guilty sa kanya. Alangan naman sabihin niya, mas guilty yung co-chair ko sa APRO. Hindi pwede kasi ko. Ano? Ko kayo. Nagjo-joke ka ba? Hindi. Sabi ko mas guilty. Vice chair. Senior vice chair. Siya yung chair, diba? So dapat tuturo ka sa taas. Oo. Pag tumuro ka sa taas, the speaker yan. Speaker. Or beyond and that. then the next, after the speaker, the president. Pero alam Tapos mong, pag tiningnan mo yung pattern sa budget kasi at ang magiging root ng mga issue ng nakawan na to ay ang national budget dahil yan yung mga nire-allocate nila sa flood control. Sino ba yung mga kumitang ahensya dyan? Diba? Maliban sa DPWH. Nadagdagan din yung Office of the President dyan sa BICAM, by 5 billion pesos. Dumoble din. From 10 billion to 10 billion to 17 billion ba ang or 15 billion? Explain mo kasi yung presidente ang nag-announce ng capture ni Mr. Ko. Diba? So ang mga palaisipan, bakit? Ano yung existing case against him? Ang as far as I can see, isa yung may anomalous substandard project yung kanyang kumpanya sa Oriental Mindoro. Oo. At saka yung isang allegation ay yung sinabi ng mga diskaya na tumatanggap siya ng kickbacks sa mga projects. Oo. Pero very interesting din yan yung isang kumpanya niya, yung SunWest. Kasi sinabi niya ano na siya. Anong tawag mo dun? What's the term? Nag-divest na siya sa kumpanya na yon. But may mga investigative report tayo showing na he is still the beneficial ownership. Alam niyo yung beneficial ownership? He is still the beneficial owner of SunWest Corporation. So, very interesting case, no? Yeah. Tsaka before mayroon bang nabasa kanina na before nag-divest, member na siya ng Congress. So may conflict of interest na ron. Kasi contractor siya. Yes. So maraming mga ganung cases. So ang option niya, well, he's going to jail for sure. Yeah. Sabi nga ni Remulla, siya mismo yung mag-arrest. John Wick, no? John Wick. So gusto niya maging John Wick. So sa mga nagtataka, bakit? Si John Wick nga ba yun? Hindi. Hindi, kasi Russian siya. Kaya siya naging John Wick. Sorry. Oh my God. Help. Hinuhuli ni Secretary John Wick. Para siyang John Wick. May nagtatanong kanina pa daw siya mag-apply ng asylum. Ngayon lang, no? Yun lang hindi ko alam. I think this is where Harry Rocker's case is different. Kasi apparently nag-exist na yung kanyang asylum kay Harry Roque. Before lumabas yung warrant. Oo. And minsan, it's very, kaya medyo complicated yung kay Harry Roque. Someone was explaining this to me. Kapag ka nagsisik ka ng asylum, kasi asylum, ibig sabihin, you're politically prosecuted, diba? Yes. So, ginigipit ka ng gobyerno for a political stance na tinitake mo. May issue yan ng human rights and democratic angle. Is it political persecution? Yeah. So, kahit na whether you like Harry Roque or not, yung mga pinag-a-applyan mo ngayon ng asylum, pag-aaralan yan, diba? Syempre, there has to be a process. Kaya medyo naging complicated yung kay Harry Roque. Kay, kay Zaldico, ito pagka Pentium 1 na lang kalimutan ko yung mga pangalan. Kay Zaldico, wala pa siyang application ng asylum. Wala pa, yan. Wala pa. Okay, so proceed. So, okay, generally, si Harry is arguing na persecution to. Pero, I've heard everyone say, really? I thought it was a criminal case. Dahil sa involvement mo sa Pogo. So, hindi ito... Tsaka may angulo ng human trafficking. Okay, so,
At saka illegal gambling. Yan ang mga issue na titignan ng korte sa asylum application ni Harry Roque. Yes, sa asylum niya. Sorry, deportation. Sa asylum niya. Okay? And I doubt he will succeed. Kasi nga nandun naman yung warrant, etc. Medyo tumatagal lang. It's a criminal napapahaba. case. Oo. Kaya hindi pa mapabalik-balik si Harry. Harry Roque. More jokes. Hindi ako nagjo-joke. Harry Roque. Kaya nga. Back to our theme. Alam ng audience mo. Ano? Naka-wig din siya. Di ko na nga sinabi. Sinabi mo pa. Nakasama siya sa... I was bringing it up para lang malaman nyo na baka iniisip niya, tinitira nyo siya. Akala mo naka-bad hair day lang si Harry Roque. Oo. Pero ba't nga ganun? Ano? Parang ang dami naman na nilang pera, ang yaman-yaman na. Why can't they afford to get a really good wig? Isn't that a valid question? Hindi ko nga alam na masama yung wig niya eh. No? Yung kay Marcoleta. Anong grado ng mata mo? Parang hindi naman... It's perfect. This is why Magno Optical. Pinagwa ko po sa Magno Optical sa Santa Lucia. Ang galing. Hanapin niyo po si Christian Magno. Mangin kayo ng discount. Hindi, I mean... Ini-endorse. Oo nga. Sabi nila, ba't hindi pa follicle transplant? Sa dami ng pera nila. Diba? Anyway, balik tayo sa topic. Ayun, so, mas matagal yung nagiging proseso kay... Natawa tuloy yung kay Sec John Wick. Yung Russian version ni John Wick. The longer this takes, the longer before you can sleep. Natawa ako sa sarili kong joke. Baduy. So, humahaba yung kay Harry Roque. Yung proseso, hindi yung buhok. Dahil nga, naka-apply na siya ng asylum. At kapag naka-apply na siya na... I-close mo muna yung comment section. Nag-move on na kasi tayo sa Harry joke na kay John Wick na tayo. Sabi niya, John Wick. Wick. Ang hindi ko alam, kung pwede ka mag-apply ng asylum dahil na-arresto ka wala kang visa. Oo. Di ba? Kasi parang sasabihin naman, kaya ka nag-apply ng asylum kasi na-arresto ka. Oo. I mean, if it was true, he would have applied long before, di ba? Kasi kaya ka nagtatago kasi nahabol ka ng gobyerno kasi political yung agenda nila. They want to silence me. Wala naman siya sinasabing gano'n eh. Di ba? But let's say nag-apply siya ng asylum. So, anong mangyayari? Hindi siya pwedeng deport. As far as I know. So, that's still an option for him, diba? Oo nga eh. Diba? And if he applies, hindi siya pwedeng i-deport. Kasi pwedeng... logic doon ay, ba't mo siya ipapauwiin? Maaari siyang mamatay. Kung totoo yung claims na political persecution niya na. It applies halimbawa for people na may death penalty. Uwi ka kasi dissident ka. At pwede kang mapatay. Siyempre, hindi mo yan papabalikin. So, that's the logic on delaying the return until mapatunayan na this person is entitled to asylum or not. Anyways, may kaso siya. So, he will be brought... so, nagtatanong... kahit may kaso siya, he can still apply for asylum, diba? Pag nag-apply siya ng asylum, then pwede i-delay yung deportation niya. Oo. Yun na nga pero parang bad faith, di ba? So, nagtatanong kung bakit pumaporma si John Wick. Si John Wick. Ano, confused ka na ba? Si Secretary, DILG si John Wick nga. John Wick. Bakit sino ba iniisip mo si John Wick? Kasi po siya nga ang secretary ng DILG at ang PNP po ay attached agency. Ng DILG. Hindi siya pumapapel. Ako yung bida dito. Ako si John Wick. I will take the lead. Hindi. Trabaho po niya yan. Dahil nga sa PNP. Personally daw siya rin mag-a-arrest. Pagbalik. Kaya nga, na-imagine mo si John Wick. Dala-dala yung John Wick. John Wick? Nalilito na tuloy ako. Sino may kasalanan? So,
Yung biniraise Magkamukha daw mong tayo, hindi po mas cute ako. Si Prof. Dan may eye bags, ako wala. Ano nga eye bags? Wala Si akong eye Prof. bags. Dan, ang laki ng cheeks. Ako, hindi naman. Sandali na lang yan. Tingnan nyo na may kilay ni Prof. Dan. Hindi naman kayo parehas ang kilay. Eh, syempre, micro ano yan eh. Hindi, no? Hindi yan cheese escudero. Legit eyebrow yan, baliw. Ginagawa mo yan dati. That was 5 years ago. So ngayon, nakauwi na ng Pilipinas, kunwari, si Zaldico. Diretso na yan sa ano. Oh, well, diretso yan sa kulungan. Sabi ng DILG sa krame siya ilalagay. And then, when the time arrives, sa Sandigan Bayan, iharap na siya. Kasi nga, may pending case na against him. Ang issue na, I think ang nagkaso sa kanya yung ombudsman, no? Yes, I think. So, mga flood anomaly ba? Tawag natin doon, flood control scandal. Di ba nga, kickback, mga substandard projects. And I think yung nagiging issue ay sabi dito ni Remulla, all bets are off. Di natin alam kung anong sasabihin niya. So, I think that's what you were raising earlier, no? Ano bang effect na Zaldico, who is now compelled to tell the truth sa kaso niya sa Sandigan Bayan? Dahil under oath po yan, no? Hindi to parang yung maleta videos niya. Hindi siya pwede punta sa Sandigan Bayan na magdala ng maleta. Sabihin niya, naghatid siya ng mga maleta kay President Marcos. Bakit naman hindi pwede ngayon pag ginawa niya yun? Sworn statement na yon. So it means legally binding na yan at sinasabi niya ito ay katotohanan at pawang katotohanan lamang, admissible na sa court yun. Yeah. Kumpara doon sa mga online videos niya. And kung magsinungaling siya, you can be liable for perjury. So, parang si Inday, yan yung nung sinabi niya hindi niya kilala si Madriaga, diba? Oo. Ganun pa kaklaro yung kaso niya eh. Diba? So, what's the consequence of perjury? It's a criminal I'm not sure. Don't ask me about penalties. I'm not the kind who will memorize penalties. Okay, basta may ano yan. May penalty yan. So, yan ang question is, will he, sabi mo di ba kanina, naalala mo nung... Gising pa ako. Multiple appearance yan kasi ongoing pa rin ang hearing sa Senado. Diba? And si Ping Lacson said that's partial report. So it means continuing ang investigation even if some senators do not want to sign the report. Diba? So kailangan mag-appear yan at pwede nang ikabit din dyan yung 18 quote-unquote Marines. Kasi yun ang sinasabi nila complementing ang sinasabi ng ni Zaldico at saka ng mga Marines. Diba? Ng Marines. Quote-unquote. Pero, yes, I think I read something about that. Di ko lang alam kung totoo. Na ipapatawag na nga daw sila so they can thresh out kung sino nagsasabi ng totoo. Yeah. Right. Pero, Zaldi has a pending case so he'll be in jail. Yeah. Kailangan mo pang permission yun para dalhin sa Senado. Pero dito nga yung mga palaisipan Kasi kung ikaw si Zaldico, syempre ayaw mong ikaw ang end of the road na nagtatapos lahat sa iyo. Ikaw yung most guilty in this situation. Diba? So, anong gagawin mo? Anong magiging linya mo? And he said this already sa mga videos niya na inutusan lang siya ng speaker, sasabit din si presidente. Diba? So, you're asking or you're saying na can he save himself? And turn himself into a state witness given na nakasuhan na siya. Among the requirements ng rule, as we all know by now, di ba, na you cannot be the most guilty. So, project niya talaga yun. Yun ang magiging official line niya na inutusan nga lang siya ng speaker among others. So, pwede siyang maging state witness. Pero this is just my opinion. So, titingnan niya ng may recommendation pa yung DOA dyan. And the courts ultimately will determine kung magiging state witness ba to o hindi. Yeah.
Pero ang another interesting angle here is, proud si Presidente na nahuli na si Zaldico. So is it possible na nung nagkaroon na ng negotiation dito kung hanggang saan at hanggang sino yung ilalaglag? Maaari. I mean, the fact na yung si Marcos mismo yung nag-announce, Yeah. I mean, at night, usually tulog na yan. At saka yung may political yan for him, benefit. Oo. And yun nga rin naisip ko na si Presidente Marcos yung nag-announce. What's the reason behind that? Is it part of salvaging his decreasing popularity? Diba? That's one. But that means somebody's head has to roll. Kaya nga. So, masasacrifice na ba si Speaker Romualdez? Yung pinsan niyang buo. Oo. Pero kasi alam mo yung isa pang angulo na iniisip ko. Pwede mong tinitingnan yung long game dito eh. 'Di ba? Kasi 'di ba yung if we look at the cases before Sandigan Bayan, remember nire-review natin yung mga pork barrel cases sa Sandigan Bayan? And the strength ng evidence that the Sandigan Bayan Court is looking in terms of convicting someone. 'Di ba kailangan kapag may mga kapag may mga witnesses, may mga whistleblower, kailangan may kakabit na nag-complement na paper trail. 'Di ba? Remember kapag meron nga ang whistleblower but there are no documents or papers to complement or support what the whistleblowers are saying, most of the time nadi-dismiss yung kaso. So are they playing a long game na in the short run, concern yung popularity ng presidente, so kailangan natin yan masalvage until 2028. So Zaldico, sacrifice Romualdez for the meantime, makasuhan until, alam mo naman, ang memory ng mga Pinoy, 'di ba? Senador pa nga si Jinggoy. Nanalo pa si Bong Revilla after ng Sandigan Bayan nila. So it's a long game because eventually kung nung pork barrel yun may documentation yun kasi congressman mismo yung nagda-download at naglalabas ng pera. Dito sa kaso na to, magkaka-paper trail kaya? Yun ang tanong eh. Pag uwi ni Zaldico, will he be a state witness? Ano yung mga additional information na ilalabas niya? May documents ba? May cellphone messages, showing yung supporting what he's gonna say. Kasi based nga doon sa nakita natin, ganun yung standard ng evidence na in-expect, no, to convict. Otherwise, baka nga i-dribble lang, kunwari kakasuhan ngayon, sacrifice for a short term just to recover the decreasing popularity of the president until umabot sa punto na, hey, next administration na. Wala naman talagang guilty na politician. At kung hindi naman si Sara yung manalo, yun yung tatrabahuhin, di ba? Dapat hindi si Sara. Kung hindi si Sara yung manalo, allied administration pa rin ng Marcos administration, safe pa rin si Romualdez sa future. Diba? In fact, sabi ng ICI, wala namang daw evidence against him eh. Diba? Pero, iniisip mo na may parang convergence of things. No? Dahil bago nahuli si Zaldico, binanggit ng ombudsman, nakakasuhan na si Romualdez at saka si Cheese Escudero. Tapos biglang, nahuli na si Zaldico. Pero naniniwala ka ba na isa-sacrifice ng isang Marcos ang isang Romualdez? Sila din naman yun nung part 1. Nung Marcos Senior era. Di ba? Ito yung mga palaisipan na parang, napapakamot ka ng...
Ng ulo. Yeah. Ng wig mo. Naisip ko tuloy, paano ka magkamot ng ulo kapag ka naka-wig ka? Dapat hawakan mo talaga. Hawak ko ang wig. Tsaka makakamutin. Di Kasi ba naka-glue ang wig? Glue ba yun o Velcro? Ikaw, wag ka sanang makarma. Nagtatanong lang naman. Mas legit, valid naman yung mga questions ko. Velcro? Sino nagbe-velcro sa ulo? Para pwede mong shampoo. Kung ayaw mo namang shampoo, lagay mo sa washing machine. Pwede kaya yun lalagay mo sa laundry bag. Hindi ko alam. Kung multiple pa sila, mas madali. Efficient pag lalagay mo sa washing machine. I don't know how they're washed. Kaya ganun yung itsura ng kay Junior. Na-tumble dry. Sabi lang. Ano yung kay Harry umikli? Sinabi lang light setting lang eh. Yung kay Harry umikli kasi may heat. Hindi, iba-iba tayo. Nag-shrink. Iba-iba kay Harry. Ano? Hindi, iba-iba yung itsura niya eh. So, I'm thinking iba-iba yung... Oo nga. Yung maikling version nalagay sa heater kasi nag-shrink. Umikli. So, sabi nila ni Pocholo, malabo na isakripisyo ni BBM si Martin. 'Di ba? Buti pa yung audience mo, seryoso. Seryoso nga. Ikaw. Pero, sabi niya baka daw naka-rugby para may libreng langhap. Langhap, sarap. Hindi naman. Jollibee. Anong, 'di ba? Would this administration sacrifice Romualdez? Yun nga, kasi hindi naman siya permanent. So pwede because everybody knows ma-acquit siya in the end. I mean, based on the record na hindi ko sinisiraan ng judicial system. Ang sinasabi ko lang, wala pa atang na convict na politician ever. Ditong sa mga large-scale scandal na ganito. And yun nga yun yung nakakainis kasi if you look at the pork barrel before, that's galit na galit tayo nun, hundreds of millions. But that's nadadwarf yan ngayon ng billions of pesos na ninakaw sa flood control. But then, it's actually more complicated. Kasi nga dati, may paper trail na nag-download pa yan galing sa mga opisina. Diba? Kasi Bong Revilla nga napunta sa bank account niya. Na-dismiss pa rin Di pa rin, nasa bank account na niya. Di pa rin niya binabalik. At may mga signatures doon, kaya yung defense ng politicians that they were forged, di ba? Oo. Meron daw. Tama nga naman si Erap. Nakalimutan mo. Pinardon naman. Oo. Diba? So, ang inaasahan lang, kailangan alay ng mga BBM yung mananalo sa 2028. Paano magiging alay ng mga BBM yung mananalo sa 2028 kung wala ng credibility si BBM dahil walang nangyayari sa flood control? Parang pinag-backward analysis mo. So, kailangan manalo sila. Alay yung manalo sa 2028. Kapag paano mananalo yung alay sa 2028 kung ngayon pa lang sirang-sara na yung administrasyon? So, paano makaka-recover yung administrasyon ngayon? Kailangan may makulong kasi sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Well, 1 taon na tayong naghihintay kung may mapapahiya yung gobyerno. Wala, diba? Wala. December daw, wala pa rin. So, sabi nila, okay, kailangan talaga meron, diba? So, yun na yung tanong, sino yung isa-sacrifice? Parang after Zaldico, ang next step mo na talaga, Escudero and Speaker Romualdez bilang head ng mga agencies, diba? Ng houses. And then, do you stop there? Kasi next step would be Marcos. Nakakatawa nga yan. Kung isipin mo, kasali ba talaga sa BBM o hindi? Pag tinignan mo yung mga insertions doon, nakinabang din ng Malacanang nga sa insertions, diba? Kung wala silang kinalaman doon, he should have vetoed them. As we said. Di ba? Teka muna, bakit ang laki ng budget ko? Ilang beses na natin sinabi yun, baka nakikinig si BBM dito sa vlog natin. Ba't ang laki-laki ng budget natin dito? Hindi ko naman hiling ito. Baka magalit ang taong bayan, i-veto ko. Yan. Pero he did not. Live.